So ayan mga kagulay, sa magandang umaga. At ngayon nga ay nag-prepare kami. At kami ngayon mga kagulay ay na-extra na magposte doon sa sitawan ni tatay. So yun po yung mayroon pong pasama doon tatay na 5 kilo pong emerald. So yun nga, naganda na nga kami na aming dadalhin. At ito nga yung aming sasakyan. At syempre meron na nga din kaming dalang bibe at yung mga tubig na aming gagamitin. At syempre yung mga rekado ng aming mga iluluto doon ay aming inahanda. At yun nga, kinuha ko na nga yung kanin na aming umagahan. Ayan, so yung iba pang mga dadalhin ay agad na nga namin kinuha sa tindahan para makompleto yung aming mga rekado at para ganahan yung ating mga kasamang magpoposte pag natikman nila yung aming nilutong ulam. Medyo malayo sa amin yung aming pupuntahan, kaya doon na kami mag-uumagahan at doon na kami magluluto ng aming tanghali. Syempre mga kagulay, kung may bibe, meron din tayong pampagana. So yun na nga mga kagulay, lumalabas na nga yung aming pagsasakyan at doon po namin ikakarga yung dadali namin mga poste. So nakapaghatid na nga po kami kahapon doon ng halos 1,000 piraso. So ito po ay nasa 2,000 piraso po. At ito po yung aming pinaglumaan na galing po doon sa lumang balag na sitaw. Piliin na lang namin po yung pwede po namin ilagay doon, at kasi nga yung iba nga po ay medyo maigsi na. At yun na nga mga kagulay, natapos na nga kami magkarga. At yun nga, kasama ko si tatay at aking kasama sa bahay. At yung iba natin mga kasama ando sa likod ng jeep. At yung iba nasa bubong. Ayan mga kagulay, medyo maalog kasi yung ating video, kaya fast forward po muna tayo. At yun nga, nandito na nga kami sa may tulay ng Bato Pere, kung saan po ay medyo malapit na po dito ang ating pupuntahan. At dun nga sa may area na yun, dun po nakatanim yung sitaw na aming pupuntahan. At na makikita nyo nga yung tulay ng Bato Pere, ito po yung spot kung saan po pag mahal na araw marami din po nagpipiknik dito. Dito na nga mga kagulay yung kanto na aming nadaanan at medyo mga paahon, kasi nga dito sa lugar na to ay medyo nasa bundok. Ayan, so medyo makikita nyo nga, papasok na tayo doon sa barangay Makalaw kung tawagin dito sa lugar ng Lao. At ito nga po ay nasa ibabaw ng bundok. Ayan, so natatanaw po ito pag ando po kayo sa mismong Bato Pere. So ayan nga, makikita nyo nga mga kagulay, medyo pababa na ulit tayo dahil papunta na tayo doon sa mismong sitawan. At meron po tayong dadaanan ng mga ilog. So ito po yung unang ilog na ating dadaanan ngayon. At 2 ilog po itong aming tatawiran bago marating yung mismong sitawan. So ayan nga mga kagulay, medyo fast forward po ulit tayo. At yun nga, nakarating kami dito sa unang lagay ng sitaw. So ito po ay bali 2 kilo po itong nasa kabila na to. At syempre maglalakad kami dito dahil nasa kabila po ang 3 kilo na sitaw na tinanim. So ayun mga kagulay, andito na nga kami sa aming pupostehan ngayon. So ito po ang aming uunahin dahil ito ang medyo maluwag. Makikita nyo, napakaganda ng lupa dahil ito nga ay balikin kung tawagin dito sa amin, o malamig ang lupa. So makikita nyo, matapos nga namin tabunan yan ay ito na nga ang sumunod namin step, ay agad-agad na nga postehan para maabangan o malagyan na agad ng leteng para hindi na po kami mahirapan na ipalupot pa ito, dahil kusa nga po ito nga ahon pagka meron na pong leteng nagagapangan. Dito nga mga kagulay, binaba nga namin yung ibang poste para hindi na po namin buhatin. At yun nga mga kagulay, medyo fast forward po ulit tayo dahil oras na po dito, 9 na po nung kinuhanan ko yung video na to. At nagpe-prepare kami ng mga lulutuin na to ulamin. At ito na nga po yung bibe na aming dala. So nilinis ko na rin po. At makikita nyo nga po yung ating papagana, naka-ready na rin. At syempre yung umagahan muna yung aming inuna para po mamayang tanghali po yung bibe at yung isda ang aming uulamin. So ito na po yung 15 days na sitaw. Medyo maluwang-luwang na rin po ang kanilang napostehan. Medyo naging busy tayo dahil nga nagluto tayo at nag-prepare ng uulamin. So yung mga kagulay, bali 3 yung nagbabareta dito at isang tigalagay ng poste, at katulong din naman po si tatay na nagbubugsok ko na mimili ng mga poste dito na pwede pa nating ilagay sa sitawan na emerald na ito. So makikita nyo, napakaganda ng dahon at napakasariwa, at nakikita nga namin dito na hindi talaga bugbog sa hangin dahil dito sa lugar na to ay wala po kayong mararamdaman na hangin, tahimik na tahimik. Hindi po katulad doon sa Bungabon na napakalakas po ng hangin na akala ay araw-araw may bagyo. At malaking bagay po siguro dito yung nakapalibot na mga bundok, at malaking bagay yun para mapigilan yung pagpasok ng hangin dito. So dito iniisip namin na susunod at makahanap si tatay ng lupa dito ay baka magtanim kami ng talong pantag-araw. So dito napakaganda magtanim at sobrang tahimik nga ng hangin. So nga dito mga kagulay, matapos namin maluto yung bibe at yung isda, ito na nga, nag-start na po kami mananghalian ngayon. Yun nga, makikita nyo nga mga kagulay na kakanya-kanya na kami ng kuha para po makakain na po kami ng tanghalian. So
So yun nga, matapos niyang kumain ay hinanda na nga itong pampagana dahil nga dito mga kagulay meron pa kami natirang bibe na pwedeng gawing pulutan. So yun, dito nga mga kagulay medyo fast forward na po ulit tayo dahil nga nakainom sila ng pampagana. Ayan, medyo payari na yung ating pinopostihan na sitaw. So ito po ay medyo palapit na kami doon sa kabila at papunta na kami dahil dito nga sa area na to ay tapos na. So ito na nga kami sa kabila at ito nga yung iba pang popostihan. Magpuposte ulit po kami dahil medyo maaga kaming lumusong. So medyo maaga kaming makauwi doon sa aming mga bahay-bahay. Ayan, so nag-start na nga kami at medyo madalian na nga yung pagpuposte namin para makauwi dahil dito nga sa lugar ay sobrang init. So at para hindi kami magahol at bayari talaga namin itong mga popostihan. So makikita nyo nga medyo napakabilis pa ng pangyayari ay ito na nga at napostihan na nga itong mga sitaw dahil ay nagmamadali na din kami dahil medyo hapon na din. So medyo mas marami lang po yung pahinga at mas marami po yung naging upo namin dahil sobrang init dito at wala nga pong hangin. So yun nga mga kagulay at natapos na nga kami at makikita nyo nga dyan medyo magandang ngiti ko. So yun nga, dahil medyo makakauwi na tayo ng bahay at makakapagpahinga. So sana panalangin ko na lang po dito sa may sitaw ni tatay ay umabot po sa magandang presyo dahil para makabawi po agad.